Akong basahon na pulong sa Dios di sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Ingon siya, apan ang kawatan mianhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon. Mao kani ang pulong sa Dios ug ang Dios magapanalangin kanato as we read the scripture this morning. Okay, nabay special number? Na? Before we tackle this passage, nabay. Okay, may request the presenter to present their special number before we start sa tuwang sermon natin. Musulti ka sa mong bana o asawa, I love you. Unsay mo ipasabot ana? To say I love you meant to spend time for your loved ones. That's why there is a new spelling of love. A new spelling of love is T-I-M-E. Means time. If we say I love you, then you don't have time sa imong asawa, sa imong bana, gugma na. Karaugan, kasakaan ka lang, may pagaman, mula ka na po, gugma? No. You don't develop sa iyong ginatawag na gugma pag dili ka muhatag og time diha sa Dios o bisan pa sa imong mga loved ones. Muna sa gusto sa puno sa Dios, makahimamata karon sa pag-unsaon nato pagsugod sa atong kinabuhi nga makabaton kitag relasyon diha sa ato ang Dios. We need to start sa atong kinabuhi to have intimate relationship with God. No? Iyon siya ang kawatan nga sa pagpangawat. Kawatan ta sa atong time. So usahay lingawon ka. Then wala na ba yung kakabalo sa imong pagkalingaw-lingaw nga mubo na lang diay ang imong kinabuhi.
Hello. Daghang tao sa kalibutan lingaw-lingawon lang hantod nga mamatay ka, then wala ka nakagpanday o pakirelasyon sa Ginoo. Gasalig ba ka sa ilang mga tinuhan nga sabihin nga kung mamatay ang tao maluwas lang pinagi sa mga pagkampo? No? Atong sundon ang pulong sa Dios igsoon. Kasulti siya sa pulong sa Dios. Proverbs chapter 28 verse 9. Ingon siya, kung dili mo tumanon ang balawod sa Dios, bisan ang imong pag-ampo kay kasilagan sa Ginoo. So sa ito dili by prayer nga maluwas ang tao. Kung dili, maluwas siya pinaagi sa imong pakigrelasyon kang Kristo. Amen. It's not by religion. Dili pinaagi sa relihiyon ang tao makaluwas. Ngano man sa tinudanay, dili ka kaluwas imong anak, dili ka kaluwas imong asawa or bana, dili ka kaluwas imong silingan, but ang tinudanay nga makaluwas kanimo si Kristo lang. Si Kristo lang nagasulti, ako ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan ug dili moagi kanako. Usa pa jud, pagpatay. Samtang sila patay sa yawa ang atoang spiritual life. Sa unsang pamaagi, sa dili paghatag og panahon sa Dios. Take note of this, we are called spiritual people. You are spiritual. Dili kayo nga pisikal lang. Ang tinuod nga ikaw nga nasa sulod. Ang tao nga gasulti nga nasa sulod mao nang espiritu sa Dios nga naanin mo. Kani atong lawas actually is kahalan sa balayan lang ni. Yes, maabot ang panahon nga kani lawas ato madugta. According to the Bible ingon siya, kay gibuhat ikaw gikan sa yuta, mubalik usab ikaw diha sa yuta. Masugot sa dili mo balik ang tao sa yuta, muabot. That's why even mga young people, you need to start now to have intimate relationship with God. No, sa mga batanon pa, mga youth, kaya moabot ang panahon, mayut-yut na mo, wala mo relasyon sa Ginoo, so saan na to? So kikinahanglan, as of now, we need nga ato ang pagtagad ang atong pagrelasyon sa Dios. Ang yawa, mangawat siya, mupatay siya. Yes, mao nang buluhaton sa yawa. Ingon siya, og paglaglag. Mabot ang panahon, pag ang tao walay relasyon sa Diyos, malaglag siya. Malaglag siya into eternity. Naiduha ka kamatayon ng tao. Number 1 na kamatayon, physical. Ang physical na kamatayon, mahimulag ang imong kalag, ang imong espiritu diha sa imong lawas, that is called physical death. Then, ang kaduhang kamatayon, mao ang paghimulag sa imong espiritu diha sa Dios, that is called eternal death. Walay katapusan ng kamatayon. Daghang tao nga gasulti, may pagmamatay nga makapahulay. But do you think makapahulay ka kung mamatay ka? No. Dili ka makapahulay. Death, ang ginasulti diha sa Biblia, may tungod sa kamatayon, walay katapusan nga mga pag-antos dito sa impyerno. Una sa tinud-anay, walay katapusan nga pag-antos. Look at in Luke chapter 16, according to Matthew na Luke. Sa dato og sila saro, kunin mo lang taon sa dapita. Ang dato, kunin mo lang taon sa dapita, dato siya, ilado siya, popular siya sa palibot, but the problem is this, wala siya relasyon sa Ginoo. Nganong nasulti wala relasyon sa Dios? Una-una nga butang, wala siya ngalan. Kaya kung may relasyon ba to siya, nakabaluntaan Dios kung siya iyang ngalan. Ang iyang ngalan, dato lang. Oy, pwede niya din nga, mahimutang popular, mahimutang celebrity, mahimutang sa ilado sa atong palibot, dahil wala ang Diyos kailan nato. Ngano wala kailan ang Diyos nato? Why? Tungod una-una nga butang, wala tayo personal nga pakigrelasyon sa Dios. If we say personal, nga meaning to say nga, ikaw ang Diyos, nagasultianay. Ikaw nag-spend kag time para sa Diyos. We belong to the kingdom of God. And then people to the kingdom of God, it is impossible nga wala siya time para sa king. Dapat ang tao na time para sa king. Nowadays people, daghang tao sa kalibutan nowadays, they're so busy for the kingdom but they don't have time for the king. Wala time sa hari, wala time sa Diyos. Have you seen sa Ginoo karon? Good morning, Lord. Isa yun na lang. No? Dapat atong ipunta sa itong nauna nga pakigrelasyon. Kani siya tanan pakigrelasyon. But is in the church, ang kani karon ato pang tigom karon, ginatunan kita kung paano makigrelasyon sa Dios. It's not about religion. It's not about you, nor about me, but about God. Kung paano ang Dios mag-inspire nimo o paano ang Dios ang imong kinabuhi mahatag nimo sa Ginoo. I-surrender nato sa Dios dapat ang atong kinabuhi.
Nga naman si Kristo ingon siya, "Miani ako aron sa makabaton kamog kinabuhing madagayaon." Dapat ang tao dili maluya, dapat ang tao makabaton siya paglaom because sa kang Christ. Actually, ang kalibutan wala tay paglaom eh. Wala. Matawo ka, maulig tawo, madalaga, pagkahuman maminyo, mahimo kag lula ug lulo, pagkahuman nimo mahimong lula ug lulo mamatay. Mao nang katapusan? No. Napay next life, next chapter sa imong kinabuhi, ug ang next chapter sa atong kinabuhi gadepende na siya sa ang imong destinasyon, gadepende sa imong pakigrelasyon sa Dios. Yes. Nga naman temporary lang ni eh. Ganahan ba tamo puyog 200 ka tuig sa kalibutan? Ako di ko oy. Mag-ida na ganit tag 80 ka, sakit na bagay na kayo ng bukog nato iliso? Yes. Actually, I experience, sige, patawag ko para mag-ampo sa tawo nga tigulang na, abin mo sa ampo niya, ampuin ko pastor nga para mamatay ko. Kaya even death, mangin maayo kung naa ka sa hustong panahon nga mamatay. Sa imong panghuna na ba sa hustong panahon mamatay ta? Ang uban hadlok mamatay kay nganuman, walay tinud-anay nga relasyon sa Dios. Muna tinud-anay. Ngano say mahadlok ka mamatay, why? Wala kay relasyon sa Dios. Kasigurado gud ka, o ikaw mismo na sayo sa imong kagalingon nga kung mamatay ka dili ka paingon sa Ginoo. Why? Wala kay relasyon sa Ginoo. So that's why kung ato nasabdan nga kita, padulong dito, mo sampot, mo atubang sa Ginoo, dapat karon pa lang makagrelasyon sa Ginoo. That is the reason why si Kristo namatay. Mo na sa hinungdan. Si Kristo mao ang nating karnero sa Dios nga unsa nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Nga ikaw ako makapasaylo ang Dios, i-reconcile, ipasag-uli kita pinagi sa kamatayon ni Kristo. Dili pinagi sa relihiyon o dili pinagi ni bisag kinsang santos. Nasulti ba ang Diyos? If you ask anything in my mother's name, I will do it? No, wala na sulti si Kristo. But kung sa sulti ni Kristo, if you ask anything in my name, I will do it. Hello? Nasabtan ba na to? Dili na sa relihiyon nagsoon. Sa ngayon ko na every time magwali ko sa tinutanay. Kaya nga naman, basi karong hapon mamatay ko. Sa ngayon ko na wako mahadlok mamatay because I'm sure nga may relasyon ko sa Ginoo. O ikaw ba o ako na baka relasyon sa Ginoo? So dapat, yung na ang tawo. So ang sa inyo ni Kristo, na ani ako aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon. Ang pagsugod sa kinabuhing nga Kristohanon, kinabuhing madagayaon, wala nagpasabot nga dili ka mahutdan. Di kinahanglan ka mahutdan. Nga ang Kristohanon mahutdan. Ang Kristohanon na doon, mahutdan pagbugas, mahutdan pagmata. Why? Nga nung mahutdan ka? Because kinahanglan ka mahutdan. Kaya naman, gusto sa Diyos na makilata, ma-recognize nato that He is a God who provides our needs. Nasabtan ba? No? Hindi ka lang na ito mahuktan. Kaya naman, pag dili ka mahuktan, dili ka kabalong, ang Diyos rin naghahatag. Example, kung di ka mahuktan bugas. Bisan tagaan pa ka sa Diyos o busa ka sa akong bugas, you never recognize na ang Diyos nag-provide. Why? Wala kang huktan eh. Pero kung nahuktan kang bugas karon, wa kay panigtuon, walay nakahibalo din. Suddenly, may tao nga gamito ng process dahil sa kilo eh. Bisan sa kilo, pero ako ay magpasalamat because you recognize na ang Diyos nag-provide. Muna sa tinutanay. So kinahanglan ang tao makabaton sa relasyon sa Diyos in order for you nga makabaton kag kalipay, kasing-kasing nga sa diin makahibalong magpasalamat sa Diyos kung paano ang Diyos nag-intervene sa imuhang kinabuhi. Muna sa dapat ang tao maka-intervene ang Diyos. Kay balo ang Diyos unsa ang kinahanglanon nato. So kinahanglan ang tao aron magmadagayaw ng iyang kinabuhi aron sa maka-start og maayong kinabuhi, kinahanglan niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Dapat sa atong pagkinabuhi ng kalibutan, partner nato ang Ginoo. Dili tawo. Dapat Diyos pag tawo ang ato i-partner, way waton ta eh. Usa man to treta sa tawo. Sa mag-uul ka. Di usap kung mag-uul ka, so naman, mawad-an kang pagsalig sa tao. Muna ka actually karon mga tao karon, ang mga tao karon. Kung imong lang taon ang pagkinabuhi sa tao karon, nagkinabuhi sila nga sa usahay wa nay pagsalig sa uban. Usa pa jud, nagkinabuhi ang tao karon nga sa paminaw niya sa iyang tanang tao sa iyang palibot, kompetensya niya. Hello. Natawa na mga bata na to.
Usay gusto jud nato ang ato ng mga bata number 1. Hello. No? Gusto ko nato ang atong bata is number 1. That's why kung mga bata when I was in Amlan, si Kisha dito nag-daycare. You know what, may mga ginikanan na gusto jud nila ilang mga bata number 1. Wala sali sa maestra mo tudlo mo sulod pa jud dito usahay maglingta na yung mata amunag wala ga paminaw iyang atuon sa sulod niya lusyon paminaw jud ka. Ningon ana para jud man number 1. Pag human sa klase, way labot sa klase ang bata pag abot sa balay, unsaon niya? Pacuturan pa jud. Pacuturan, wala na time ang bata sa pagdula, pagkuan siya kung wala tutor. Kaya naman number 1 kinahanglan. So pag number 1, mga isinsil mo sa imong mga anak, matabo na siya ang imong anak, inigda ko anak, ang iyang panglantaw siyang palibot, kompetensya ang tanang tao siyang palibot. Yes. Habot mo dako na siya. Mudako na. Lisod kayo ni permita man number 1. Number 1 pag ang tao, pag always siya man number 1, ang iyang himuon anak, always siya nagabantay sa iyang tao sa iyang palibot. Ngano always siya nagabantay? Ngano man dili siya gusto malabangan. Dili siya gusto malabuan siya. Kaya kung malabuan siya, unsa matabo siyang kinabuhi? Frustrated ang bata. Frustrated ang tao. Nakita ba nato? But ang kinabuhing madagayaw nagsuon, ambot ipasabot na kinahanglan makakaton kita nga magkundinto sa kinabuhi, makakaton kita nga magmalipayon kung unsa ang naani mo uban ang Dios. Muna sa tinud-anay, ang tao kinahanglan makakaton sa pagkinabuhi. Okay, number 1, according to Isaiah chapter 43 verse 18, kung sa apan ang Dios mingon, ayaw hinumdumi ang mga nangagi o ayaw na pabilin sa diha sa mga butang sa karaang panahon. Usa isulti ni Kristo Jesus ni Isaiah. Nga naman daghang usab tawo sa kalibutan nga tungod sa paghunahuna kanunay sa mga nahitabo sa iya sa ulahing panahon o sa kaniadto, daghang tawo nga usahay frustrated, wala kapasaylo sa iyahang sa mga tawo siyang palibot. Nakita mo na tao ang mga bata usahay. Pag imo na sa gimaltreat sa gamay pa, usahay ka ng mga bataay ni kinako, murag dili ka pasaylo. Why? Ngano man? Ngano wala sa kapasaylo? Ngano wala sa sayang kaugalingon? Ngano man alam niya, mura sa gikontra. Mura sulti sa pronsya dapat ato na siyang kalimtan. Kung gusto ta makigrelasyon sa Dios, we need to forget our past. Kinahanglan ang tao, dili siya magpapriso sa iyang past. Past is past. Amen. Ano, dapat na din magpapriso sa past. Unsay kagahapon nimo, ayaw pa priso ni ana. So number 1, dire napita. Paano ta mag-start? Number 1 here, atong tagaan og meaning kaning the word start. Letter S, stop making excuses. Hello. Daghang tawo nga dili magmalipayon because they want to excuse themselves. They want to excuse sa ilahang kaugalingon. Dili siya gusto pabuyag, dili siya gusto pa istorya, dili siya gusto nga labuan, dili siya gusto nga unsa naka ato mga pangugali, mga kaigsuunan. So kinahanglan. According to Proverbs chapter 28 verse 13, dili ka gayud mulampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Sa kuno? Proverbs 28:19, ingon sa dili ka mulampo sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Saan ba makasala ta din kung musulti ta nga murag wala ra? Ay kasabot bitaw ang Ginoo ana. Maayo bitaw kayo ang Ginoo. But according to sa pulong sa Dios, dili ka mulampos sa kinabuhi. Usay the word mulampos, mangin successful. Dili kanang to be successful, this not having too much. Take note of this. Kanang gusto ka kanang word nga successful, kanang magmalampuson ka, dili nga na acquired many things. Nga makabaton tag daghang kwarta, daghang propiedad, daghang mga sakyanan, dako tag balay, dili na mao ang successful ana. Bahala gamay ra kag balay, importante ni kagabi katulog ka. Bisag guba na imong katre, gatingog-tingog inugliso nimo, importante gahago ka. Hello. Daghang tawo nga tiyadag katre pero di katulog. They could buy beautiful bed, pero dili sila kapalit og katulog.
Hello? No? Sakto ba na to? No? Meaning to say, to be successful, na-enjoy nimo unsang naani mo. Na-enjoy. Na-enjoy ba mo sa inyong kinabuhi? O mga misis, enjoy ba mo sa inyong kinabuhi? Are you satisfied or survivor? O sa satisfied na o nakasurvive lang? May ko survivor, ari o nakasurvive man yun, pero lisod-lisod yun. So, kikinahanglan. So, mga kaigsoon, kikinahanglan, stop making excuses. Sa atong kaugalingon, sometimes naghanta ko mga excuse. No, sa atong kaugalingon. O sa pa dyan, isugid kini o paghinulsol o kaluyan ka sa Dios. Unsa kuno buhaton kung makasalata, isugid ang atong mga sala dili sa tawo dito sa Dios. Pag tawo imo suginan, ay tabi ka na niya. Muna oy. Sa tiyempo sa Katsila kaniadto, daghang mga Pilipino nga dadakpan. Ngano man? Ila magisugid sa pare. Pagsugid na sa pare, ang pare butudlo nila nga mao tawhanan tong siya o. Daghang madakpan. Daghang Pilipino nga namatay tungod sa kumpisan nga ginatawag. Muna sa gikinahanglan nga tao manugilon sa iyang sala ngadto sa Dios. Dito manugilon sa Dios kaya ang Dios di mo tabi para nimo. Ang isulti sa Dios nimo makaayo nimo dili maka daot. Muna sa tinudanay oy. So ingon siya sa Proverbs chapter 28 verse 10, ingon sa dili ka gayon mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala, isugid kini o paghinulsol o kaluyan ka sa Dios. Dios na iya ang gahatag og kaluoy nato. Nganuman ang sala manggod mauna say hinungdan nga ang tawo dili magmalipayon sa kinabuhi. Yes. Tanang kusog tamang lamang, bisag makalamang pa ta pero tudanay, mas dako tug kalipay ang gilamangan. Hello. Anak ko no. So dapat masabtan nato ang pagbuhat og matarong mao na si makahatag nato kalipay. Ang makabuhat og matarong mao na makahatag og kalipay. Ngano malipay ka magbuhat og matarong? Ano kung magbulay ka sa mga tao, kung matabang ang mga tao, mubatik ka kalipay. Why? Ngano man, every time ang tao og magbuhat og matarong, ay tungod ang Dios og matarong, malipay ang Dios nimo og ikaw tagaan sa Dios og kalipay. Sulay ko ng pagpakasala. Bisag wa pay taong nakakita og nakahibalo sa imong sala. Di ba mag-uol ka? Kay ngano man, always ka ginakonsensya sa imong sala. Og maghatag og guilt sa sulod nato, mao na sa hinungdan nga dili ta magmalipayon sa kinabuhi. Look at David, Psalms 51. Ingon sa restore unto me the joy of my salvation and renew the spirit within me. Ngano gusulti ni David, nga Ginoo ibalik kanako ang kalipay sa kaluwasan. Because when the time nga si David nakasala sa Ginoo, nawala ang iyang pag-igsulti sa Ginoo. Nawala ang iyang kalipay sa pag-alhagad sa Dios. Munang tao sa kalibutan walay kalipay mahitungod sa Dios, tungod sa usa, tungod daghang sala sa ilang kinabuhi. Muna tinudanay, ang sala mao na say makapahimulag kanato sa Dios. Ang sala. Look at Isaiah 59 verse 2. Ang inyong kalapasan mao hinungdan nga mahimulag ang Dios kaninyo ug usab ang Dios dili makadungog sa atong mga pagampo tungod sa atong mga sala. Tinud-anay baya igsuon. Dunggon biya ka sa Dios, dili pinaagi sa taas sa imong pagampo. Yes. Basi kung gadahom ka nga dunggon ka sa Dios kay nagaluhod ka tulo ka oras? No, dili. Dili. Dunggon ka sa Dios kung tumano nimo ang balaod sa Dios. Okay ka mo basa, Panultihon 28:9. Basi magsulti mo, gimagama naman dagoy na nimo pastor. Ay ka mo basa. Panultihon 28:9. Ano ko basa? Kung dili mo tumano ang balaod bisan gani ang inyong mga pag-ampo, kasilagan ni sa Dios. Okay? Usa ko na sila. Kung dili mo tumanaw ang balaod sa Dios, ang pulong sa Dios, bisan ang imong pag-ampo, kasilagan sa Ginoo. Unsa yung word kasilagan? Okay? Katong mahilig mag-ampo ha, bantay.
Oh, mahilig ta magampo. Nga, wa ta gaburat sa buluhaton sa Ginoo. Wala ta gatuman sa Dios. Sulti sa pulong sa Dios, dili ako kasulti ana, Dios. That's why kung naman likramo, dili mo likramo nako, dito sa Dios mo likramo. Kaya wala ko nagsulti ana. Usa ko na, pag dili mo tumanon ang balaod sa Dios, bisan ang imong mga pag-ampo kasilagan sa Ginoo. Grabe. Kabalo ang Dios eh. Sige ta pagpakasala pagkuman ampo na punta. Dili na sa tawag nga repent. Kung magsige pakasala din pagkuman utro na pod. Dili na sa repent, ang tawag na repeat. No? Usab-usab. So kikinahanglan ang tao makakaton. No? Unsay buhaton? Admit yourself that you are sinners. Na-admit na makasala ta ang tao, makasala. That's why we need God. So ang tao gipasaylo sa Dios kaniadto sa karon bisan pa sa palabuton, but we need to confess our sin. According to 1 Peter 5:8, ingon sa diha dapita, ikumpisal ninyo sa Dios ang inyong mga sala. Dili sa tawo kundi dili sa Dios. Kay tuman ang Dios maayo siya o kanunay siyang makapasaylo sa atong mga kalapasan. Kanunay ang Dios makapasaylo kanato. Ang ato lang diha ikumpisal nato sa Dios ang atong mga kasala. Ayun ana. So admit aron nato sa atong kagalingon. That is the first step. Kung paano nato i-fix may tungod sa tuang pagkinabuhi o mabago ang atuang kinabuhi. Unsa pa jud walaon ang ginatawag nga pride. To be prideful at tubangan sa Dios actually dili maayo. According to the scripture sa James chapter 4 verse 10, ingon sa diha, ang Dios ingon siya magapataas siya ngadto sa mga nagapaubos. Iyang ipataas ang nagapaubos apan iyang ipaubos katong mapahitason. Amo sa kinahanglan ang tao, kinahanglan always kita magpaubos sa tubangan sa Ginoo. Nganuman, siya Dios kita tawo. That's why ang atong kinabuhi ihaom nato sa pulong sa Dios. Hello. Unsa kuno? Ang atong kinabuhi gikinahanglan ihaom nato sa pulong sa Ginoo. Ang uban usay buhaton nila, usbo nila ang pulong sa Dios aron mahaom sa ilahang kinabuhi. Dili na siya maayo oy usbo nimo. Dapat ikaw mausab. Aron nga mahiaom sa pulong sa Ginoo. According to Proverbs chapter 27 verse 12, ingon siya, humble yourself before God and He will lift you up. No, according sa pulong sa Dios. Then sa Proverbs ingon siya, ang tawong nga makamaong maghunahuna makakita sa kasamok nga umalabot. Sa kuno? Especially prideful nga tawo, daghang kuan sa tawo, pero kanang tawong humble, gahuna-huna og maayo, iyon siya makalikay sa kasamok. Ang tawo maghuna-huna og maayo, makakita sa kasamok nga umalabot og mulikay niini. Apan ang tawo nga wala mo gamit sa iyang hunahuna, musugat niini. Sugaton niya ang kasamok og mag-antos siya. Kita mo daghang tao nga nag-antos tungod sa pride? Yes. Kung mo lang tao na nagbayas-bayas sa kada adlaw sa Dumaguete, sometimes maka-experience ka, bisag gagmay lang kay mga motorista, gamay na ang problema, nidako tungod sa pride. Oh. Naglumbaan ay lang pag-abot sa unahan, nagsinumbagay. Kaya naman, hapit sa kuno matumba. Nagsinumbagay sila because of pride. So, unsa man, pag sinumbagay, may uban na, sambot na noon, mato na sa kamatayon, tungod sa pride. So, wala, tubangan sa Diyos kita magpaubos. Ngayon siya, ang taong wala gahuna-huna, musugat ang kasamok. Musugat. Apan kaning tao na yung huna-huna, o magpaubos siya, makalikay sa kasamok nga umalabot. No? Kapila ka nato rin napita nga murag nakasugata pero may kasamok. Hello. Gamay lang lutang padakuon. Usa gikinahanglan nato mga kaigsunan. Kani siya tambag sa pulong sa Dios. Amen. So kailangan magpaubos. We need to be humble before God. Kinahanglan walaon nato ang ato ang kinabuhi nga mangin pride kita. Ang ginapangita sa Dios, tao nga sa diin
mapailobo na tubangan sa Dios. According to Proverbs chapter 16 verse 18, ingon siya, ang garbo mosampot sa kalaglagan o ang pagka mapahitason ngadto sa pagkapukan. Proverbs 16:18. Ingon siya, ang garbo musampot sa kalaglagan. Malaglagan tao tungod sa garbo. Wala ba mo kabalo nga si Satanas, kana si Lucifer? Actually, he is archangel. Si Satanas, archangel na kaniya to. Iyang ngalan si Lucifer. Yes. No? Nganong gitambog sa Diyos o nahimo sang Satanas? Tungod pride. Tungod sa pride. Basayahan ninyo sa Isaiah chapter 14 verse 14. Isaiah 14. 12:14, no? Nantaon na ito ning patasan ni Lucifer. Basta may pagka-Lucifer ta. 12 to 14. Okay? Nana? Kamu basa ko no? Kaya parang nga. Okay, Isaiah 14:12 to 14. Anay ko basa. Kanang nakakita ka mo basa, kaya basa yung makakuhaan mo. Sige, bye. Okay. Okay, ako na, okay? Kaning word Babylonia is got about ang Satanas. Okay? Unsang hitabua nga nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babylonia, ang kahayag nga kabugason. Unsang pagkahitabua nga napukan ka man, nga unta daghan mang mga nasod nga gibuntog nimo. Sa 13 ingon siya, muingon ka man gud sa imong huna-huna, musaka ako sa langit. Number 1, ako, word ako ha. Nantaw na to kung pila kabalik. Musaka ako sa langit, ibabaw sa kabituunan. Og adto ko didto ipahimutang ang akong trono. Ako Japon ha. Mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga tuwa sa layong amihan. Ako Japon, he would like to sit in front of the congregation kana sa daghang katawhan. Musaka ako ibabaw sa kapakanuran ug makigsama ako sa labing gamhanang Dios. Kanang word nga ako na good ne. Hello. Bahala jud mo ana. Now that's why kung ginagamit ta sa Dios mightily and effectively, hinumdumi, ihatag sa Dios ang glory. Amen? If God used you effectively and mightily, give it sa Ginoo ang ginatawag glory. Glory belongs to God, not you. Amen? Magpasalamat ka kung gigamit ka sa Dios. Magpasalamat ka kung unsang mga anaa sa imong kinabuhi, naa kay mga talent, naa kay mga skills, naa ay mga butang nga sa diin makita sa kadaghanan unsang imong kinabuhi. Then ihatag sa Dios ang kahimayaan, ang pagpasalamat nga sa diin gihatag na nimo, then usapod pasidunggi ang Dios bahin niya. Amen? Kanang dili ako. Sayop ng ako. No? Ang dili maminaw sa uban tungod sa pride. Nga daghang tawo nga dili maminaw tungod sa pride. Number 1, stop making excuses. Number 2, take inventory of your life. Kung paano ta magsugod, i-take inventory. Magsila ka inventory atong hibaluon sa atong kinabuhi kung unsang mga butang ang dapat nato i-develop, kung unsang mga batasan nga nasa atong kinabuhi nga pwede nato kuptan, o unsang nga batasan nga nasa atong kinabuhi nga pwede nato isalibay, o unsang mga batasan sa atong kinabuhi nga pwede nato walaon. Pareho gud nga just like sa atong panimalay, maglimpyo ta sa atong kabinet. Asa mga butang ani mo lang di na gamiton? No? O sa mga butang ani nga ato pang ibutang pa diha sa sulod sa kabinet. Ayun ana dapo na sa pagkuan sa Ginoo. According to
Galatia chapter 3 verse 4, ayaw akong ingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Dapat sa itong kasinatian, sa itong kaugalingon, it gives us wisdom nga sa diin i-improve nato ang mga kaluyahon nato. It gives us wisdom nga dapat walaon nato ang mga butang nato nga dili maayo nga naa sa atong kinabuhi. Inay nga itudlo nato kana siya kayo laik batasan biya na siya. Nagtawa ko no ikaw. Hello. Unsa ingon ni Kristo sa Mateo? Ingon siya, ayaw lang tawa ang truso nga naa sa imong igsuon. Ayaw lang tawa ang puling sa uban. Lantawa ang truso nga naa sa imong kaugalingon. Hello. Talks our personal self. Atong kaugalingon. Kaya naman magutay for windows of self. Natay for windows of self. Number 1 nga self sa kwan. When natin nagtudlo ko sa psychology, nani siya. Number 1 nga self, tinatawag siya nga private self, public self, blind self, o unknown self. The public self, it is our self nga itong ginapakita kong daghan. Daghan tao. Mapakita ko dito ng palamig namin. Sis, brad, good morning. Ano na? Murag lamig ko. That is your self publicly. Meaning ka na mo nga na-display nga kung daghang tao, dili na ikaw, mo na nang gigama. Hello? Hindi ka na magpalamig-lamig ka? Mawala siya ang ginawag public self. Now, number 2, natawag nga, usa ka rin? Blind self. Unsa nang blind self? Kanang blind self, it's a self nga sabihin, unknown to you, but known to others. Unsa ko no? Kanang imong kaugalingon ba, ayaw ka subindan ka sa uban, unsa ka? Kaya naman, dili diya ka lang sa imong kaugalingon nakabalo ka. Hello? Nakatawag blind self. May mga butang ka na apin mo maayo, dahil lang ko sa bandili maayo. Nasaan na buli ikaw ba? Ikaw nasulti kanina. Kung saan ikaw ba, umong ipakita nila din mao. So, ayun kasukuan na. That is your blind self. That is why gitagahan ka sa Diyos o mga tao, gitagahan ka banaw o asawa, o tao sa mong palibot, in order for you na makakita sa tibuod ng mga kaugalingon. Hello? That is called blind self. Ikaw nga natungdan, wala kang kabalo sa imong kaugalingon, pero sila kabalo ka. Kabalo sila. Just like ako. Ako, abe, example ako. Wala akong kabalo, wala ni maho na akong ilog, may puto ko. Saya na, mahmud naman. Pero walang tao sa akong palibot, mura lang ang kuyapan. Hello? That is called blind self. Amen? Dapat nasabtan nato ni siya. Ibas na isuro na to. Ang ikaduha, maong ginatawag nga private self. Ang private self, it is unknown to others but known to you. Everyone of us na ay sikrito. Na ikaw ay nasayod. Ay kung masaya sa uban, magublaw ka. Hello? O saka atong mga sikrito, anay. No? Kita rin nasayod ba? No? Unang dili ka dapat niyo ikaw ka secret ra ba jud na. No, mangana na siya. Usa pa jud, the unknown self. Ang unknown self wala kabalong uban, wala pug kakabalo. Kusa lang nagabot. Ay naada ito yung nana nakatasan. Ay anong nana? Anong ako man tong nakuan, no? Why? That is called unknown self. No? So naggamit ta og kuan re, no? Psychology. Naggamit ta, no? But the point is this, magamit na to how to inventory sa ato ang kaugalingon. Unsa pa jud? Your mistake is your best teacher. Asa man ta nakakaton? Kana bang naminaw ta? Hello. Asa mo nakakaton? Kana bang naminaw mo? O kana bang inyong nasinati? Hello. Dugay maingon lang siya. Ay, tsakto na ito si nanay, tsakto na ito si tatay, tsakto na ito si papa o si mama. Kaya naman, wala naminaw, pero kay ilang na sinatay karon nakakaton. Our best teacher is our experience.
Diha ta nakakaton tungod sa ato ang mga kasinatian sa kinabuhi. So unsa may ato unsa may ato ang na-learn, nakatunan sa tuang mga past. It could be naka-learn ka, nakatunan nimo nga kanib dili mayo o kana gusto na kong buhaton o kana sa mga butang walaon ako o kanang mga butanga pwede na ko i-improve. Dapat ingon ana. May improve kita, may walaon kita og naay mga butang nga tuwa pa jong i-hold sa tuang kinabuhi bilang mga katawan sa Dios. So take inventory of yourself. No? Sa tuang kinabuhi mga kaigsunan. And number 3, act in faith. Dapat magkinabuhi kita diha sa pagtuo. Samtang nagapaabot kita sa Dios, dapat lauman nato, tuuhan nato unsay sulti sa pulong sa Dios. Kaya naman every time ang pulong sa Dios iyang isulti, na say kahimuan sa kinabuhi sa tawo. Look at in Genesis chapter 1. Gibuhat sa Dios ang mga butang gikan sa mga pulong. Nagsulti siya og kanang mga pulong ang iyang isulti matuman gayud. That's why ang tao gikinahanglan sa pulong sa Dios. Dili ka mosulti wa kinahanglan Dios o pulong sa Ginoo. Kasi Kristo nagsulti, ang tao dili mabuhi sa panlamang, kung dili mabuhi siya sa mga pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Nagkinahanglan Dios oy. Yes. Muna gani na namugna ang tanang daghang relihiyon sa kalibutan. Kaya naman ang tao gusto jud mo simba sa Dios. Pero lang kay walay pulong sa Dios. Kaso lang walay pulong sa Dios o may pulong pa sa Dios mga bayas, ang pagtuon gamito sa pulong sa Dios sa pagsimba nga dili mao, muna sa ato mga ninuno kaniadto sa ato mga katigulangan. Asa sila sa kasimbag bulan, simbag punuan sa santol, simba atong sapa, kaya naman walay tiya. But according to the scripture, ingon siya, magsimba kita sa Dios sa espiritu o sa kamaturan. So kinahanglan ang pulong sa Dios. Kay kung walay pulong sa Dios, ang imong pagsimba dili na siya guided by the word of God, pwede ka makasimba og lahi nga Dios. Muna sa tinudanay, ang meaning sa Bible, unsa kuno to? Basic instruction before living in this world. Earth. Na basic instruction mo na sa atong giya, mo na sa atong map nga sa diin makasimba ka sa tinuod nga Dios. May description unsa ang pagsimba ang Dios. That's why kung imo sundon ang pulong sa Dios, daghang tawo nga maigo. Sundon ang pulong sa Dios, ayaw ka mong pagsimba og lain nga Dios. Ayaw pagsimba og mga larawan o mga ribulto. Ayaw ka mong pagsimba bulan ni mga bituon o mga butang nga tuwa sa ibabaw sa yuta o ilalom sa tubig. Kaya ako ang Dios nga abubuhuan. Dili na siya buhat-buhat sa tao, kundi mao na siya sugo sa Dios sa ato kinabuhi. Nga ang tao, magsimba siya sa tinud-anay nga Dios sa iyang kinabuhi. Diha sa espiritu o ka, matuuran. So kinahanglan taon sa magkinabuhi siya diha sa pagtuo. Kay kung unsa ang imong gituhuan, mauna ang imuhang kinabuhi. Wala pa mo kabalo sa inyong gituhuan, mauna may tabo ninyo? Ata mo sige sulti, ang bataod yung mahulog na bataod, mahulog doon araw na dugay na hulog. Mauna mo tuhuan gud. Oh, sa pa magkwanta sa itong mga anak. Kay bataa buang, yung bataa buang nga, yung bataa. Nataw na yung mga anak murag buang. Mao pa na yung resulti permigod. According to Matthew chapter 9:29, unya may gihikap ni Hesus ang ilang mga mata og miingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ang duha ka buta nagsinggit kang Hesus. That's why Hesus ni pundo gihikap ilang mata. Unsa kung buhaton di pa ninyo? Nagginugusto mi makakita. Sa 29, isulti siya, ingon siya, gubikan sa inyong pagtuo, mamaayo ka mo, tungod sa inyong pagtuo. So sa ito pa, kung sa inyong gituhuan, mo na yung matabo ni mo. Sige, isulti, di ka kamao, di ko kamao, di ba, sige, di ko ka kamao. Oh, may huwag pa nga, lain akong paminaw. Oh, sige, tibok adlaw, sige, lain akong paminaw, kay mo na sulti ni mo, perme. Nasabta ba na to? No? So dapat ang tao makakaton. What you believe is what you become. Mauna sa pulong sa Dios. Kung sa'yo mo kituhuan, mao ka na. So believe and achieve. Believe and achieve
that God will give you success. Amen? Dapat tuhuan na to, o atong i-achieve na to, pinagi sa itong pagtuo, atong tuhuan nga ang Diyos, magmalampuson kita diha sa atong pinagi sa Diyos. Amen? Sa atong pagtuo, kikinahanglan. O sa pa yun, have faith in God. Dili lang ingon by our ability, our capacity, sa pagkinabuhi aning kalibutan. Kaya daghang tao nga nakilala, mga bright, nga maayo magplano sa kinabuhi, pero palpak. Yes. Nga naman, wala sila gabase sa Diyos, kundi gabase sila kaugalingong kakayahan. Dapat ang tao, dili sa gabase siya ang kaugalingon, gabase siya sa Diyos. Tungod sa ang Diyos mao'y nagbuhat nimo. He knows what best for you. Nay mga butang sa imong kinabuhi, nga wa ka kabalo. Pangutana, nakabalo ba kasi imong buhok kung pila ka buok? Nakaihap mo sinyong buhok? Oh. Nakakita kasi mong nawong, personal. Nga dili ka mo gamit og espeho. Kanang bata nimo? Wala. Ang Dios nakabalo nimo, nakakita nimo, ihap sa Dios sa imong mga buhok. Walay mga hulog ana og dili pahintulutan sa Dios. So dapat ang tao makahibalo siyang musalig o kabahalo siyang musurinder sa Ginoo. Pinagi sa itong pagtuo sa Diyos. So, kikinahanglan ang tao, mutuo sa Diyos. Atong ihatag sa Diyos ang atong kinabuhi. O sa pa yun, dapat kanunay makigsuod sa Ginoo. To have intimate relationship with God. Intimate. May ginatawag intimacy, close mo sa Ginoo. Kada pag dili mabuo ang imong adlaw, pag dili mo madayog ang Dios. Actually, ang worship is not the time for Sunday lang. Hello? Dili lang sa panahon sa Domingo ang pagsimba. Dapat ang pagsimba, dili siya bahin sa imong kinabuhi, but mauna siya ang imong kinabuhi. Yes. Dili na panahon sa Domingo lang. Kung dili sa tanang panahon, simbaha ang Dios. Wherever you go, whatever you do, is a form of worship sa Diyos. That's why kung ang atong buhaton, kanunay magbuhatan sa mayo. Kaya naman, ang atong buhat, uno sabay atong buhaton, is a form sa pagsimba sa Diyos. And wherever you go, is a form of worship sa Diyos. That's why kung asa man mo muadto, pugni ang imong tiil, nga muadto, dili maayo nga atuan. Kaya naman, asa man ka muadto sa form of worship sa Ginoo. Tanan atong buhaton sa form of worship. Atong buhaton sa itong mga kamot, is a form of worship. Kanang imong makita sa itong mga mata, is a form of worship. That's why ang mga mata dapat dili magpakasala. Hello? Sa mga mata no, gamiton sa pagpakasala. Kung sa pa yun, ang atong hunahuna, gamiton sa pagpakasala. Hindi mayo. Dapat, we need to act in faith. Yeah, sa Ginoo. Unsa pa jud? Number 4 sa atuang refocus. According to Proverbs chapter 4:23, ang imong mga hunahuna mao'y tinubdan sa kinabuhi. Unsa kuno? Ang atong gihunahuna mao'y tinubdan sa kinabuhi. Sulay ra kog hunahuna permi ka hunahunag kahadlok. Unsa reaction nimo permi ka hunahunag kahadlok? Sige na ka mahadlok. Ang uban pag hunahuna sa kanunay isang mahadlok, bisag walay kahadlukan mahadlok. Di na mo adtog gabi di mo masugo gabi kinahadlok na. Asa na sa nagasugod? Sa hunahuna. Nakita ba ninyo? Nga ang hunahuna, grabe ka powerful, musunod ang lawas nimo. Ang imong lawas musunod unsa imong gihuna-huna. Suglay gid huna-huna bisag naguol naay kalisdana naay problema sa palibot pero maghuna-huna kag malipayon. Hello. Isa tama na to? Bisa naay kagulana, naay kalisdana, naay problema pero kung huna-huna kag malipayon jud ka. So kinahanglan tao makat-on siya ug maayong mga huna-huna. Kaya according ang imong mga huna-huna mao'y tinubdan sa
kinabuhi. Busa bantay sila ingon nga mga labing bililhon mong bahandi. Daghang tawo nga naay bahandi pero og wala kay maayong huna-huna, pwede kang dili magmalipayon. Hello. Unsa ko na? Daghang tawo nga naay daghang bahandi, apan walay huna-huna nga maayo og dili malipayon sila nga bahandi. Tungod kay unsa? Wala sila huna-huna nga maglipay sila. Daghang tawo daghang kwarta pero kahilak. Kita mo tao nga daghang kwarta pero nag-uol. You know. Daghang tao nga may daghang kwarta pero they never satisfied themselves. Dili sila kontento. May millions na sa bangko, may billions na sa bangko, but still sila nagapangita. Still nagapangita because they never satisfied. Dili sila kumpito, dili kontento, dili matagbaw. Ingon ana ang tawo. But kung naata sa Dios, dapat ang atong hunahuna na kanunay sa hunahuna. That's why being rich or poor, it is only in the mind. Saan naman na to? Ang pagkadato o ang pagkapobre, naara na sa hunahuna sa tawo, oy. Naara na sa imong hunahuna. Sa wakay kwarta, nagkakaon kag bananakyo, gahuna-huna kang dato ka. Pero kung may millions ka, di mo na pobre kayo, pobre na yung ka. Naara na siya kanunay sa hunahuna natin. So that's why sa bililhon, kani siya dapat himuon na tong bahandi sa atoang kinabuhi. That's why guards our mind. Kay kung unsa ang naa sa imong hunahuna, mao na matabo nimo. Have you tried nga naka sa party lipay kayo ka? Then suddenly gisugin lang ka og negative nga mga words o di ba negative nga bad news para nimo bad news. Then suddenly nausa ang imong mood. Bisan napa ka sa party, then gisugin lang ka negative. Mao sa imong mood, ma-change, ma-negative ka. Yes. Ngano man? You need to guard our mind. Atong hunahuna. Refocus. O sa pukusan dapat na to, pukusan na to ang mga maayo. Ayaw pa pukus ang mga negative. Pag negative ang mga pukusan, sigurado dyan kung dili ka makabuhat og maayo. Pag maayo ang imong ginapukusan, ang maayo magmaayo pa dyan. Wala pa ta kabalo ka nagbuhat kag maayo, ang resulta maayo. Yes. That's why pukusan dapat ang maayo. Ngaron nga unsa makabuhat ta og maayo. Kaysa diyang magbuhat kag maayo, ang resulta maayo. Then kung ang resulta nimo maayo, happy ka sa kinabuhi. At naman na to, damo nabuhat yung dautan. Ang ginahuna-una nimo dautan. So kay hunahuna nimo dautan, ang nabuhat nimo dautan. So kay diha nga nabuhat nimo ang dautan, ang resulta sa imong kinabuhi is dili maayo, dautan usab. Muna sa pulong sa Dios. So kinahanglan nga paharion nato ang atuang kinabuhi. I-refocus. According to Christ, ingon sa looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ngano ang tao kinahanglan mo lantaw kang Kristo, dili mo lantaw sa mga negative, dili mo lantaw sa mga sitwasyon, lantaw sa Dios. Ngano man tuwa sa Dios ang atong kalipay. Tuwa sa Dios ang atuang kinabuhi. Tuwa sa Dios ang makatagbaw na to. Dili sa mga butaw sa kalibutan. Bisan tapukan pa kag kwarta, di ka matagbaw, di ka matagbaw. Ang tinuod nga katagbawan tuwa sa Dios. Sometimes may mga problema ta may tao daghan pang kwarta is wa na tay problema. Pangutana ka ng mga dato, wa bay problema. Daghan na sa ganit problema kay nimo. Ikaw kaniro mas maayo mo problema kay bugas. Siya gani ang problema is daghan bilyon yang utang. Oh. So sa ito pa, dili ba siya ang kwarta mao makahatag og solusyon sa problema. Ang makahatag solusyon sa atong problema magsuon ang ato paghuna-huna diha sa kaayo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Having positive attitude is always a choice. Ingon siya. Unsa kuno? Ingon siya ang always is to having a positive kanang mangin maayo sa nga attitude, mga maayong pamatasan is always a choice. Ato na yung pagpili.
No? So that's why make yourself a positive or make yourself a channel of blessings ngadto sa uban. Amen. Ngadto sa uban. That's why, unsay buhaton nato? We need to be watchful. Sa unsa? Mangin watchful sa ato kaugalingon. Hello. We need to become watchful o dili watcher. Sa kuno? We need to become watchful o dili watcher. Ambot ipasabot, kinahanglan ta mahimong mabinantayon sa atong kaugalingon o dili mahimong himantayon sa uban. Hello. Pulong sa Diyos. Ang uban kay wala galanta sa kaugalingon, atong uban mo bantayan. Dili mayo. Makahimo ta nagpositive mga kwan sa atong kaugalingon. So kinahanglan sa mangin watchful kita. According to Romans chapter 12 verse 2, ingon sa ayaw ka mo pahiuyon sa mga pamatasan ni ining kalibutan na ngilad ang batasan sa kalibutan. No? Dili sila gabantay silang kaugalingon, ba't nagabantay sila sa uban? Ingon sa ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong hunahuna aron masuta masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo og hingpit nga makapahimuot sa Dios. Amen. Sa kuno to, be watchful, not watcher. Sa Ginoo. Focus on what you have. Ana si mo focus. Unsay naani mo, focus yourself. Okay? Ano makapalambo sa imong self-esteem, makapalambo sa imong personalidad. Muna sa dapat kinapakita sa Ginoo. No? Unsa pa jud? And according to Psalms 1 verse 1 to 3, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Yan siya. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Bulahan ang tawo nga dili mamati sa tambag sa dautan o mo-abin sa pagbuhat og dautan o sa mga tawo nga wala mo ila sa Dios. Unsa pa jud? Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya ani adlaw ug gabi. The most importante sa ato kinabuhi, word of God dapat na sa imong kinabuhi. Yes, pulong sa Dios. Ngano man, every time may pulong sa Dios sa atong kinabuhi na ay giya. Ako ni Kristo ngadto siya mga disipulo, nahinglo na kamo pinaagi sa pulong nga akong ginasulti diyan ninyo. Sa ito pa, ang pulong sa Diyos mo na makapahinglo ka nato gikan sa polusyon ni aning kalibutan. O sa may polusyon sa kalibutan? Halos karon is polusyon. Yes. Ato mo sa mga social media, imo na taon sa mga social media karon nga time. Halos may mga introduce og dili maayo. Ay mulantaw ka lantawan na mga TikTok lantawan na siya. Uban ka palanti na lang. Hello. Uban ka palanti na lang. Mga TikTok lang tawa na. Always nag-remind us sa mga immoralidad. Di na mayo. No? So always ang una-una og dili maayo ang tao because sa ingunan. So lay maayo nga kwan. So that's why ato kanunay basahon ang pulong sa Dios. Why? Nganong gikinahanglan ko basahon ang pulong sa Dios? Mauna siya makapahinglo sa ato ang kasing-kasing. Sa ato mga pagdauna. No? Muna sang kalibutan karon. That's why kung naamoy mga cellphone, gamitan niyo yung cellphone og maayo. Gamitan niyo sa share sa pulong sa Ginoo. Gamitan niyo sa mga maayo nga mga mahinungdanong mga butang. Mo galamiton man na siya. Pero kung imong gamiton og dili maayo, dili jud maayo ang resulta. Amen? Ngon siya, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. O mamunga sa tingbunga o ang dahon niini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya nagmalampuson. One success, you need the word of God. Yes. Ang tinud nga success biya kung naay pulong sa Dios atong kinabuhi. Daghang kon tawo. Diya so very kuan sa ilang pag-eskwela. Grabe mo eskwela, grabe pag-anto sila pag-eskwela. Diya timo lang tawo walay relasyon sa Dios, nakahuman og eskwela pero walay trabaho. Gusto ta na? Ngano man, we need to live
sa kinabuhi nga sa din always na ay favor from God. Nga naman, kanang kayuhan sa kinabuhi, favor na sa Ginoo. It's not to having too much sa mga butang nga nasa kalibutan, but the point is this, dapat ang kinabuhi na enjoy, na pahalipay nimo ang imong kaugalingon, even sa imong pamilya sa imong palibot, na pahalipay nimo tungod kay maayo ang Dios sa imuhang kinabuhi. Meaning to say, confidence comes from knowing God. Ang confidence sa itong kaugalingon. Ang kalibutan nga na introduce You need to trust yourself, believe yourself, ingon ana. But for us as a Christian, we need to trust God and believe God. Rather than sa itong kaugalingon. Because according to the Bible, ingon siya, I can do all things through Christ who gives me strength. Mahimo na ko ang tanang mga butang tungod sa kang Kristo. Is not ourselves, but because of Christ. Because of God. Muna dapat natutunan. Now, so, confidence comes from knowing God. Makabatuntag kaligon, makabatuntag kumpiyansa sa kagalingon tungod sa Dios sa tuang kinabuhi. Sa pa jud, God's love transform us. Gina-transform, ginabag-uta sa Dios tungod sa gugma sa Dios na siya. Nanuman, ang gugma sa Dios maka-change sa tuang kinabuhi. Kung ay Diyos, ug naay gugma sa Dios sa imong kinabuhi, kani adto dili ka kapasaylo, pero kung ay Diyos makapasaylo ka. Amen? O sa badyon, kani adto always ta mapahitason, pero sa gugma sa Dios karon mapailubon ka. Gugma na sa Dios, ang grasya na sa Ginoo sa imong kinabuhi. So that's why ang grasya o ang gugma sa Dios is kanunay naga-transform kanato. Mo na sa sulti sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ni bisan kinsa ana kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat, ang karaan nangagina og miabot ang bag-o. Naana ta kang Kristo. So that is why we need to focus. Refocus. Unsa man na sa mo kana, you need to focus. No? And now lastly, we need to trust God. Pagsalig sa Ginoo. Trust God. Because God, He want you succeed. No? That's why according to Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Salig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong panabot, sa imong kaugalingong kinaalam, sa imong kaugalingong pamaagi. Salig sa Dios, kay ang Dios magahatag kanimo og success, kalampusan sa kinabuhi pag-uban nimo ang Ginoo. Amen? Ang Dios manalangin kanimo pag-uban nimo ang Dios. According to the scripture, Proverbs ingon siya, ang panalangin sa Dios makadato ug dili makalabaw niani ang kakugi sa tawo. So that is why we need to trust the Lord. Amen? Trust the Lord. Unsa number 1? Number 1 sa tuwan, stop making excuses. Number 2, take inventory of your life. And number 3, act in faith. Number 4, refocus. And lastly, trust God. That is the word start. Amen? And this is the word of God for today. Ayaw punta natin nakuha ang mga pagtulunan o ang Diyos magapanalangin ka nato. Hagampo ta, Lord, i-bless ang mensahe, i-bless ang matag kasing-kasing, dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkakata sa to offering karon nga adlaw, request sa someone to pan sa tong